Magtayo po ang lahat at sumabay sa pagbungad na awit. Buksan ang aming puso, turuan mo maghalal sa bawat pagkukuro, lahat ay magkayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag, ng pusang matangkilik, tungkulin mabanal. Buksan ang aming palad, sarili maialay, tulutan mo ihahanap kami ng bagong malay. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag, ng pusang matangkilik, tungkuling mabanal. Buksan ang aming palad, sarili maialay, tulutan mo ihahanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagpupusang magtiis ng paggustuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. Amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayo magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon ng inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhog at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing, buti at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng mga dambana at mananas kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakin pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kawaan, kaning sa'yo'y nagsisuway. Poon iyong kawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos,
kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking kalunghan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Sa iyo lamang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, wag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamagitan sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamagitan namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng buong lahat, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng ngiti niya at kalooban. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag nagdilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala, ngunit kung nagdidimos ka,
Huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong pagdidimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya namang nakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang araw na talagang dinadagsa muli ang ating simbahan upang dumalo sa banal na misa ay walang iba kung hindi ang Miyerkules ng Abo. Pero kadalasan o tukso, o pananaw ng iba sa atin, kapag nalagyan na ng abo ang noo, umuuwi na. May iba dito sa atin, pansin ko lang, nang pinahiran na ng abo ang noo, hindi dumiretso sa upuan, dumiretso sa labas na ng simbahan. Okay? Kung kayo yan, tamaan na ang tamaan. Amen? Sige. So, dahil hindi lamang po, sa abo makikita o masusukat ang ating pananampalataya. Ang abo ay paanyaya lamang sa atin, mga kapatid, na tayo ay pumapasok sa panahon ng Kwaresma. At ito ang mas mahalagang bigyang pansin natin. Ito ang mas bigyang din natin ngayong panahon o araw ng Miyerkules Santo. Okay? Sa unang taon ng ating mahal na Santo Papa Pope Leo, Papa Leon, na magdiwang ng Kwaresma, ang kanyang simpleng mensahe para sa ating lahat ay buksan ang ating mga sarili sa pakikinig. Let us make this season of Lent as an opportunity to listen deeply and more like God. Ito ang kanyang mensahe. Ito ang paalala niya para sa ating lahat. Narinig natin sa pagpapahayag ng mabuting balita, kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithiin niya't kalooban. Sa Ingles, if you hear the voice of the Lord,
Harden not your hearts. Pakikinig, listening sa mundo na punong-puno ng ingay, sa mundo na lahat ay binibigyan ng pagkakataong makapagsalita. Magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ba ako nakikinig? How do I listen? How do I listen to the will of God and to the plea of my brothers and sisters? Because it is a reality among us, no? Kahit din ako, na kadalasan nakikinig lamang tayo sa mga gusto nating pakinggan. In my own experience, it is a temptation and struggle for me as a priest. Pag may lalapit na tao, magsasabi ng problema, ako pare, siyempre minsan nakikinig ka, dami, sasalita siya, Father, ganito, ganyan. Naririnig ko. No? Pero ang lakas ng temptation, sasabihin ko, ano kaya problema nito? No? Pag narinig ko na, alam ko na sasabihin dito. No? Sinisigaw siya ng asawa niya. Solusyon agad. Hindi ko man lang pinakinggan ng buo. No? Pag nakita ko na yung gusto yung sabihin, sasarado ko na yung tenga ko. Ayoko na. That's the temptation among us. That is the temptation nowadays. Lalo na, lahat gustong makapagsalita, lahat gustong sumikat, lahat may kakayahang makapagpahayag. Kaya napakaganda ng paanyaya sa atin ni Pope Leo. Kaya siguro yung iba sa atin dito, no, bihira lang magsimba. Bakit? Dahil pakiramdam nila, hindi sila pinakikinggan ng simbahan. Pero ngayon, no, sa panahon natin, pinagsusumikapan na ng buong simbahan ang diwa ng pakikinig sa pamamagitan ng synodality na sinimulan ni Pope Francis at pinagpapatuloy ng ating bagong Santo Papa. Kaya kung nais natin magkaroon ng diwa ng pakikinig, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating ebanghelyo ay nagpapaanyaya ng mga kasanayan upang tayo'y lalo pang makapakinig ng mahusay. Pananalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. Kapag tayo nananalangin, higit sa lahat, ang pinakikinggan natin ang kalooban ng Diyos. Pinagsusumikapan nating buksan ang ating mga puso at suriin, hanapin ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan naman ng pag-aayuno, fasting, hindi lamang ito patungkol sa hindi pagkain. It is an ancient practice of abstaining from meat or meals that fill us. Pagkain na kadalasan na laging nagpupuno sa atin. Pero sa katotohanan, hindi lang naman pagkain ang nagpupuno sa atin, di ba?
Sometimes we can be full of ourselves by other means. Pera, kasikatan, karangalan. Kapag pinupuno natin sa ating sarili ng mga bagay na ito, nawawala ng lugar ang pakikinig. Kaya ang pag-aayuno mahalaga hindi lamang sa pagkain. Kahit nag-aayuno tayo kahit sa mga bagay na nagpupuno sa ating mga sarili. Kaya nga ang practical na payo ni Pope Leo, mag-ayuno tayo sa mga masasakit na salita. Let us abstain from giving harsh words to each other, to one another. Napakadaling magbitaw ng mga masasakit na salita. Dahil ito ang isa sa mga magpupuno sa atin. Kaya nga, kapag pinununat, kapag nakikinig tayo, ang paanyayaw din sa atin ay yung pangatlong gawain ng pagkakawang gawa. Paglilimos, pagbibigay ng tulong. Kung nag-aayuno ka, kung may sinusuko ka ngayong Kwaresma, pagkakataon nito upang ihandog ang mga isinuko mo para sa pangangailangan ng ating kapwa. At kapag sinabi nating pagkakawang gawa, hindi lamang yan tungkol sa pera. Tungkol din yan sa mga mabubuting bagay na maaari mong ibahagi. Kaya kung mag-aayuno ka sa mga masasakit na salita, palitan mo ito ng mga magaganda at mabubuting salita. Yung simpleng pagngiti, pagbati, malaking bagay na ito para sa ating kapwa. Ito mga kapatid, ang paanyaya sa atin ngayong Kwaresma ng simbahan. Buksan ang ating mga sarili sa pakikinig sa kalooban ng Diyos. Ang pagpahid ng Abo sa inyong mga noo ay tanda ng ating kakayakan at kawalan sa buhay. Walang kabuluhan ng buhay natin kung wala at hindi nakaugnay sa Diyos. Ito ang ating panalangin sa pagpapatuloy ng ating banal na misa.
magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, buong kababaang loob tayong lumapit at sa pagpagpatawad at mapagpala nating Diyos at sabihin natin, O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa simbahan, pagkalooban mo sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko ng pusong nagsisisi para sa makabuluhan at mabuwang panahon ng Kwaresma. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong nakababatid sa iyong awa at kagandahang loob at gawin nilang pamantayan ang mga ito ng tapat nilang paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo, Ama, habang aming pinagninilayan ng aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa mga dukha at inaapi, hipuin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanila bilang mga kapatid naming agarang nangangailangan. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa yumaong mga mahal namin, salubungin mo sila at papasukin sa walang hanggang kaharian
ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kahit tinubos mong tunay, O Jesus, naming mahal, ilikas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging tapating kaming lahat na makasalo sa
lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama nating dasalin ang panalangin itinulo ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa puso, at iadya mo
Father Dave Concepcion. Malugod po namin kayo inaanyayahan sa gaganaping Easter Pilgrimage sa darating na April 9, 2026. Ito ay gaganapin sa Diocese of San Pablo, Laguna. Para sa may katanungan, magtungo lamang sa booth sa labas ng ating simbahan. Para sa iba pa mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Magsiupo kayo at tanggapin ang pagpapagal ng Diyos. Ama naming mapagmahal, nililigan mo ang iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Pagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapag sa pagsunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naianay na ang misa, kumayo kayo ang kamayapa. Salamat sa Diyos.